Welcome back mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At kung bago ka pa lang po sa channel ko at nag-enjoy ka, huwag mo naman kalimutang i-subscribe at pakihit na rin po ang ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating gagawing mga adventures kagaya nito. At kung nagustuhan nyo naman po pakihit na rin po yung like o mag-comment or i-share. Good morning mga ka-adventure. Kasama na natin si Idol Apot. Woo! At wala kasi silang pasok. Kabit muna tayo ng sa para hindi mainitan si Apot. At prepare na rin ako para makamana. Tanghali na kami nakarating dito. Alas 9 na. Mga ka-adventure, abang-abang na lang po sa mga mangyayari mamaya sa ilalim ng dagat. Let's go! At ayun na nga mga ka-adventures, preparation time. Dahil excited na ako nga mamana uli dahil nung nakaraang pamana natin ay nakadalawang mamsa tayo. At magandang blessing yun dahil bago lang ako nakapamana ng ganung kalaking mamsa. At syempre ilang sandali na lang magdadive na tayo. Naisuot na rin natin ang ating fins. At bago tayo pumunta sa malalim, syempre secure natin yung ating bangka at isabit natin ng maayos yung pundo dahil mahirap nang maiwanan ng bangka at medyo mahangin pa naman nung time na ito. At eto mga ka-adventures, sinigurado ko na yung pang-ulam at masarap ito sa inihaw. Baga-baga ito dito kung tawagin sa amin mga ka-adventures. At pagtapos ko palang mailagay yan sa bangka mga ka-adventures, lumipat na kami kaagad ni Apot sa spot kung saan ako nakapana ng dalawang mamsa o ng GT. At eto na nga, sinubukan ko agad ang puntahan para malaman kung may laman nga ang bahaya na ito. At hindi nga ako nabigo mga ka-adventures, may laman na naman na GT yung bahaya na ito. Kaya hinanapan ko yan ng timing. Hindi ko kagad yan pinana. Sa sumunod na dive ko pa siya bago pinana dahil mas magandang sigurado yung patama natin. At dito nga mga ka-adventure, sa pangalawang balik ko, tinatimingan ko na sana, kaya lang bigla ako na-distract ng mga bluefin trevally. Kaya ayun, nakalampas tuloy yung GT. Hindi ko na kalabitan agad dahil pumasok na naman uli sa kabilang side na butas. Kaya ang ginawa ko umahon na lang muna uli ako at nag-relax para sa panibagong pagsisid o pag-timing sa isda na ito. At dito mga ka-adventures, maingat ako bumalik paakyat at hindi makagawa ng ingay dahil mahirap nang mabulabog yung GT na yan. Lalo tayong mawalan ng mapapana pag nagkataon.
paubos na ang hangin ko mga ka-adventures. Mabuti na lang nagpakita na siya at sinugod ko na para mapatamaan natin ng maganda dahil mahirap nang magmintis sa ganitong klaseng isda, baka masayang pa. At yun, tinamaan naman, kaya lang hindi napuruhan, nakapanlaban pa. At yun, lumabas na siya sa bahayan niya at mabuti na lang hindi niya naisabit dun sa malalim na parte. Put. Wag na baka bitaw, wag na ano. Wala baka bitaw. Pagkakataon na ito mga ka-adventures, hawak-hawak ko lang yung buya at hindi ko talaga binitawan. At dahan-dahan ko na rin hinila dahil medyo nadadala ko na rin yung isda. Mabuti na lang lumubo na yung kanyang tungol, yung diaphragm. At dahan-dahan na lumulutang, kaya lang may laban pa. Ayun na nga, hawak na natin at nahampas pa tayo ng kanyang buntot nung pagpalag niya. Mabuti na lang hindi ganun kalakas yung tama sa atin, dahil kung magkataon maaari tayo masugatan dahil napakatalas ng kanyang buntot mga ka-adventures. Shoutout muna tayo mga ka-adventures habang dinadala ko yung isda sa bangka. Siyempre kauna-unahan dyan si Ma'am Rosana Vidya Hermosa from Davao City. Maraming salamat po ma'am sa iyong walang sawang suporta sa laging panonood ng aking mga video. Kay Bro Jeff Adventures, Rostom Vidya Hermosa, Hillboy de la Cruz from Española, Palawan, James Vlog, Kababaw TV, Villegas, Ramon Navarro, Josper TV, Dennis de la Cruz and family from Naik, Cavite, Nestor, kay Bro MJ Gayaban, Al Robio, Tarzan in Palawan, Chris Kitera ng Guagua, Pampanga, Edgar Laro, Maan Joy Garcitos, Kevin Bautista, Boy Palawan Fishing TV, Jilin Makinyana, MG Eric Adventure, Rode Spear Fishing TV from Camiguin Island, George Medina. Maraming salamat po sa inyo mga ka-adventures at sa inyong walang sawang suporta. Muli ako nag-dive at tiningnan yung bahayan kung may laman pa o kung mayroong bagong pasok mga ka-adventures. At nung tingnan kong malapitan wala na talagang laman at malabo na sa loob dahil nga sa komosyon na nangyari nung pagpana ako sa GT na yun o sa MAMSA mga ka-adventures. At ginawa ko na rin to na tingnan para malaman ko o maging pamilyar ako sa loob kung sakali mga may stock yung ating bala o yung isda na papanain natin sa loob mga ka-adventures. Nakailang dive pa rin ako dyan mga ka-adventures, ngunit wala na akong naidagdag. Total hapon na rin at may isda na tayo na pwedeng ibenta, kaya uwian time na mga ka-adventures. Pangatlong GT mga ka-adventure. Ito na yung pangatlo natin mga ka-adventure. Kahapon dalawa, ngayon isa lang. Pwede na to, uwi na tayo.
Thank you. At habang bumibiyahe kami pa uwi ni Idol Apot, kumain na rin. Para pagdating sa bahay, busog na. Buhay mo na lang yan ha. Oy, mas malaki pala siya kapon. 12. 12. Napatimbang na natin mga ka-adventure yung isda. Balikan lang natin mamaya yung bayad. Wala pa rin si Ate Basyon. Sikasuin na lang muna natin yung bangka mga ka-adventure para makauwi na rin tayo. Pinita natin mga ka-adventure. 12.2 ang ating isda. Hindi na tayo umabot sa palengke mga ka-adventure. Dito pa lang sa bahay nila Ate Basyon. Timbangan na kagad.